Ngayong araw, nagulat si Vladimir Zelensky sa kanyang pahayag ukol sa kompromiso para sa kapayapaan. Ipinahayag ng Pangulo ng Ukraine na handa ang Kyiv na gawing tinatawag na demilitarisadong zona ang mga bahagi ng Donbas na kasalukuyang kontrolado ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ibig sabihin, sa totoo lang, sinabi ni Zelensky na handa ang sandatahang lakas ng Ukraine na iurong ang mabibigat na armas mula sa Donbas na di kontrolado ng Russia, basta't mangako rin ang Russia na aalis ng ilang tropa sa Donbas. Ayon sa kanluraning media, ang pahayag ni Zelensky ang itinuturing na pinakamalaking teritorial na konsesyon ng Ukraine ngayon. Dahil nahaharap siya sa lumalaking presyon mula sa mga operasyong militar ng Russia. Pati na rin mula kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na humihiling na pumayag siya sa tigil putukan kasama ang Moscow. Pero may tusong bitag dito. Dahil sa ganitong paraan, inililipat ng Ukraine ang lahat ng pasanin ng negosasyon sa Moscow. Kapag tumanggi ang Kremlin na iatras ang tropa sa demilitarisadong zona sa Donbas, para kay Trump, si Putin ang may sala sa pagkabigo ng kapayapaan. Dahil si Donald Trump mismo ang nagmungkahi ng ideya ng isang malayang zonang pang-ekonomiya sa Donbas. Sa madaling salita, talakayin natin ang balitang ito at pag-usapan din natin kung epektibo ba ang paglikha ng demilitarisadong zona para matigil ang digmaan dahil marami ng ganitong zona sa mundo, pero iilan lang ang naging matagumpay. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaki ang tulong nito sa pag-promote ng episode sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kaya sisimulan ko ang episode na ito sa isang sipi mula sa Al Jazeera kung paano ito nakikita sa silangan. Quote, habang marami sa mundo ay nagdiriwang ng Pasko, ang Ukraine at ang pandaigdigang komunidad ay hinarap ang balitang opisyal nang tinapos ang digmaan na tinawag na hanggang sa mga hangganan ng 91 sa dating pagkakaintindi. Sumang-ayon ang Ukraine sa paglikha ng demilitarisadong zona upang tapusin ang digmaan. Si Vladimir Zelensky, matapos ang buwan-buwan ng matinding presyon mula sa bagong administrasyon ni Donald Trump, ay opisyal na nagbigay ng prinsipyal na pagsang-ayon sa paglikha ng demilitarisadong zona sa Donbas. Binanggit din ng Pangulo ng Ukraine ang paglikha ng ikalawang demilitarisadong zona malapit sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant na kasalukuyang kontrolado ng Russia. Ayon sa kanya, ang paggawa ng demilitarisadong zona ay bahagi ng 20-puntong planong pangkapayapaan para tapusin ang digmaan sa Ukraine na suportado ng Estados Unidos. Dito, balikan natin ng mabilis kung ano ang nilalaman ng nasabing 20-puntong planong pangkapayapaan. Ganito ang lagay ng negosasyon sa mga pangunahing issue, gaya ng pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO. Simula ng digmaan, tutol na agad ang Rusya sa pagsali ng Ukraine sa alyansa. Nagpahiwatig din si Trump ng pagtutol sa ideyang ito. Patuloy na nilalabanan ng Ukraine ang presyur na baguhin ang konstitusyon, na magtatakda ng kanilang neutralidad at pagtalikod sa layong maging miyembro ng NATO. Ang susunod na tanong ay ukol sa teritorial na konsesyon. Sinabi ni Volodymyr Zelensky na anumang mungkahi na nangangailangan ng pag-atras ng mga tropa ay kailangang aprubahan sa isang pambansang referendum. Bawal sa pamahalaan ng Ukraine na baguhin mag-isa ang mga hangganan ng bansa ayon sa konstitusyon. Gayunpaman, kumbinsido ang kanluran na mapipilitan ang Ukraine na pumayag na opisyal na hindi kilalanin ang mga rehiyong sinakop ng Rusya. Ngunit tanggapin na hindi na talaga kontrolado ng Ukraine ang mga ito. Sinabi ni Zelensky na gaganapin lang ang halalang pampanguluhan sa Ukraine matapos mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan. Ipinipilit ni Pangulong Donald Trump ng United States ang eleksyon sa Ukraine, habang ginagamit ng Rusya ang kawalan ng eleksyon sa digmaan para questionin ang lehitimidad ni Volodymyr Zelensky. Ang susunod ay tungkol sa mga demilitarisadong zona. Dito nagiging mas interesante ang lahat. Ipinahayag ni Zelensky na anumang mga teritoryo na hipotetikal na aatrasan ng hukbong Ukranyano ay magiging mga demilitarisadong zona, na tinawag din niyang mga zona ng malayang kalakalan. At nandito na tayo sa pinaka-interesanting bahagi. Pinakamabigat dito ang issue ng Donbas. Humihiling ang Rusya ng ganap na kontrol sa Donetsk at Luhansk, ngunit kasalukuyang hawak ng tropang Ruso ang halos 70% ng Donbas.
Kasama sa huling panukala ang pag-atras ng mga sundalong Ukrainian mula sa kanilang kinokontrol na teritoryo. Sa halip na sakupin agad ng mga Ruso ang teritoryong ito, ang rehiyong ito ay dapat gawing demilitarisado. Gayunpaman, iginiit ni Zelensky Special na handa ang Ukraine na iurong ang kanilang mabibigat na armas mula rito. Ngunit dapat ding iurong ng Russia ang kanilang mga tropa sa parehong distansya. At doon, ang buong teritoryong ito kasama ang mga lugar na kasalukuyang hawak ng sandatahang lakas ng Ukraine ay hindi na salamin. Ito ang kasalukuyang linya ng harapan kung saan umaatras ang Ukraine at Russia, kaya nagiging demilitarisadong zona ang lugar. Sa bagong plano ng kapayapaan, iminungkahi na gawing demilitarisadong zona ang paligid ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. At dito ngayon ang tanong, paano pamamahalaan ang mga iminumungkahing demilitarisadong zona na ito kung talagang aatras ang mga tropa ng Ukraine at Russia? At sino ang magbabantay para hindi bumalik ang mga hindi malilinis na Ruso sa demilitarisadong zona na ito? Bukas pa rin ang tanong na ito, pero sa episode na ito, binibigyang diin ko na ngayon lang talaga pinayagan ni Zelensky ang ganitong posibilidad. Ayon sa Al Jazeera, ang pagsama ng Ukraine ng demilitarisadong zona sa usapang pangkapayapaan ay taktika ng Kyiv para ipakitang handa silang makipagkapayapaan at ilipat ang diplomatikong responsibilidad sa Russia. Ibig sabihin ba nito na kailangan ng sagutin ng mga Ruso ang ganitong alok kung tatanggihan ni Putin ang ideya tungkol sa mga demilitarisadong zona na malamang ay gagawin niya, mas mahihirapan si Trump na sabihin na talagang gusto ni Putin ng kapayapaan. Paalala lang, si Donald Trump mismo ang nagmungkahi ng ideya na lumikha ng isang malayang zonang pang-ekonomiya sa Donbas para raw hindi mapunta sa ilalim ng kontrol ng alinman sa Ukraine o Russia ang bahagi ng Donbas. Ito ay isang malayang zonang pang-ekonomiya. Ngayon, unang beses sinabi ni Zelensky na subukang iatras ang mga tropa sa magkabilang panig at lumikha ng demilitarisadong o malayang zonang pang-ekonomiya. Ito ang mungkahi ng Amerikanong presidente. At ngayon kailangang hintayin ni Trump ang sagot ng Kremlin. Katulad ito noong Pebrero nang sinabi ni Trump na kailangan ito. Ayon sa Ukraine, pabor kami riyan, gawin natin ngayon, itigil ang putukan sa buong linya ng labanan. Dati, sinabi ni Putin na tutol siya rito. Ngayon, si Trump ay tinutuligsa ulit tungkol dito. Sinasabi nila sa kanya, sige, nagmungkahi ka ng free economic zone, pumapayag kami, pero kung aalisin doon ang mga sundalo. Pareho lang, gawin na natin ito ngayon, malamang tatanggi si Putin. Tingnan din natin ang kasaysayan ng mga demilitarized zone sa mundo, dahil hindi rin palaging matagumpay ang mga ito. Ang unang pumapasok sa isip ay siyempre ang Korean Demilitarized Zone, isang buffer zone na may lapad na 4 na kilometro na naghihiwalay sa Hilaga at Timog Korea. Itinatag ito noong 1953 matapos lagdaan ang tigil putukan na nagtapos sa labanan sa digmaang Koreano. Natapos ang digmaan sa tigil putukan pero walang formal na kasunduan sa kapayapaan. Matapos ang mahigit 70 taon, formal na nasa estado pa rin ng digmaan ang dalawang Korea, ngunit sa ngayon wala nang aktwal na labanan. Isa pang demilitarisadong zona na binabantayan sa pagkakataong ito ng United Nations ay ang Golan Heights. Nabuo ang zonang ito noong 1974 matapos ang digmaan ng Israel at Syria at ang paglagda ng tigil putukan nila. Pero noong 2024 pinalawak ng Israel ang kontrol at presensya nila sa Golan Heights. Lalo na pagkatapos ng pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria, sinakop nila ang mismong demilitarisadong buffer zone para maiwasan ang mga banta at pagtibayin ang kanilang posisyon. Inaprubahan din nila ang planong doblehin ang populasyon sa mga teritoryong ito. Ipinahayag ng gobyerno ng Israel na hindi na umiiral ang kasunduan noong 1974 at pinatatag nila ang hangganan. Sinakop ang mga mataas na lugar at pinalakas ang presensya nila kahit hindi kinikilala ng internasyonal na komunidad ang pag-aangkin sa Golan. Bagaman may isa pang halimbawa sa parehong rehiyon. Ito ang mga demilitarisadong zona sa Sinai Peninsula na nilikha bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan ng Ehipto at Israel noong 1979. Hinati ng kasunduan ang Sinai Peninsula sa 4 na zona ng seguridad na may iba't ibang limitasyon sa militar. At habang ang kasunduang ito ay medyo umiiral pa,
Meron din, sa totoo lang, sa Europa. Ang demilitarisadong zona ay ang mga isla ng Åland, isang maliit na arkipelago sa dagat Baltiko sa pagitan ng Sweden at Finland, isang autonomong rehiyong nagsasalita ng Suweko sa Finland. At mula pa noong 1921, 21 ang mga isla ay demilitarisado ayon sa desisyon ng dating umiiral na Liga ng mga Bansa. Umiiral pa rin ang kasunduang ito hanggang ngayon. Dahil dito, hindi natin matitiyak ang bisa ng mga demilitarisadong zona sa kasaysayan. Pero pagdating sa mga Ruso, hindi talaga dapat magtiwala sa Moscow dahil ang isang Ruso ay katumbas ng kasinungalingan. Hanggang dito na lang ako. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito sa inyo, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.